May isang pa po natin papurihan ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga minamahal naming kapatid sa Paysawan, Bagak, Bataan, ang Lord's Temple, sa aking mga kamanggagawa, sa lahat ng mga senior citizens na nanonood, sa mga minamahal naming panauhin, at sa lahat ng mga nanonood sa YouTube channel na ito, isa pong mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula sa ating mensahe ngayong umaga, tayo po ay sumandaling manalangin muna. Ama, nagpapasalamat po ako sa araw nito ng pagsamba. Salamat po sa pinagkaloob mong mensahe sa amin. Naway magatid ito ng liwanag, katotohanan, kalinisan, at karunungan sa aming mga puso. Patawarin at linisin mo nga po ang iyong buong sambayan. Gabayan mo po at samahan sa aming mga lakad ayon sa iyong magandang kalooban. Samantala, Panginoon, itago mo po ang iyong lingkod sa iyong likuran at ang masilayan lamang ay ang iyong kaningningan at kaluwalhatian. Maghari ka sa apat na sulok ng templong ito, Panginoon, habang ang lahat ay masinop na nakikinig sa iyong banal na salita. Gabayan mo po ang buong kongregasyon at pakapuspusin sa diwa at isipan. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aking panalangin sa mabango at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Napansin ko po na mukhang tinatanghali na naman yung mga anak ng Diyos, no? Hindi po yan nararapat, no? Tandaan po natin yung ating pong commitment, no? Bago tayo makinig at magdaos ng anuman, kailangan pakaisipin nating mabuti yung ating mga tungkulin bilang mga manggagawa o kamanggagawa ng Diyos at mga anak niya sa ubasan. Nakakalimutan po natin yung ating morning devotion, yung ating call time. And as a pastor, kailangan ko pong paalalahanan kayo, no? Na tayo po hindi lamang tayo tumanggap ng kaligtasan at pagkatapos ay yun na po, no? So, paalala po sana, meron po tayong panahon, may oras tayo sa lahat ng bagay, kaya asikasuhin natin yung ating tungkulin bilang mga tunay na mananampalataya ng Diyos. Ngayon pong umaga ay tatalakayin natin ang isang maselang paksa, no? Paksa na hindi karaniwang napapansin ng mga Kristiyano sa buong kapuluan, no? Isang maselang paksa kung bakit may mga Kristiyanong tumatalikod o nagbabackslide sa kanilang pananampalataya. Ito po ay hindi natin namamalayan at dumadating at hindi napapansin ng karamihan, no? Ating pong tatalakayin ang isang malagang paksang ito na pinamagatang The Anatomy of a Backslider. Ayon po sa banal na kasulatan, tayo po ay nasa mga huling yugto na ng mga araw kung saan nagaganap ang pagtalikod ng marami sa Diyos. Mga taong nagsasabing mga Kristiyano sila. Ang pagtalikod po ay mas nakilala sa tawag na backsliding na inilarawan sa kasulatan. Ito po ay ang pagtalikod sa ating first love o yung ating unang pag-ibig sa Diyos. Obviously, ito po ay dahil sa kasalanan. Metaphorically, ang kalagayan ng backsliding ay inilarawan din bilang paglilingkod sa dalawang Panginoon o paglakad sa sariling landas, pag-iwan sa unang pag-ibig, pagtalikod sa Diyos, pandalamig, paglayo sa pananampalataya, nag-aararo samantalang nakatingin sa likuran, asin na nawalan ng lasa, aso na bumalik sa kanyang suka, o isang patay na sanga. Hindi ito namamalayan ng marami at unti-unti po ito at mamamalayan na lang ninyo, wala na yung tao. No? Kilala rin po ito bilang isang uri ng apostasiya
Salitang ginamit upang ilarawan ng isang Kristiyano na nahulog sa kasalanan at bumalik sa dating buhay niya. Nangyayari ito kapag ang isang tao ay nag-self-denial at sarili niyang pasya ang sinusunod. Ito po'y taong nakakilala kay Jesus, ngunit pagkatapos po ay huminto sa paglago at aktibong naghimagsik laban sa Diyos. Now, what causes a person to backslide? Marami pong dahilan kung bakit nagbabackslide ang Kristiyano. Again, what causes a person to backslide? Number 1, mind is not changed. Ang budhi niya ay nagising, ngunit ang isip ay hindi nagbabago. Kaya kapag ang pagkakasala at pagkatakot sa Diyos na nag-uudyok na magising ang budhi ng isang tao ay lumipas na, ang kanyang pagnanais, na makabalik sa kanyang sariling kaparaan lamang. Wala pong kinalaman ang Diyos sa buhay niya. Lumalamig at bumabalik sila sa kanilang mga sariling kaparaanan. Hindi nila namamalayan ito. Number 2 is self-management. Ito ang isang dahilan ng pagbabackslide ng tao. Meron siyang pagtatangkang gawin ang mga gawain sa sarili niyang mga pamamaraan. Kung ano ang gusto niya, ang siyang ginagawa niya. Walang kinalaman ng Diyos sa buhay niya. Self-manage. Number 3, self-confidence. Umaasa at nakasandal sa sariling lakas. Ayaw harapin ang pagkakasala at ang panganganib ng panlalamig na darating kung hindi makatatanggap ng kapatawaran sa mga maling nagawa niya. Ito pa ang katangian niya. Full of spiritual pride. Ang spiritual na pagmamataas ay parang bad breath. Hindi natin ito naamoy, ngunit naamoy po ng iba. Kaya, kapag nagmalaki ka, hindi na makikita, Hindi na makikita siyang pagpapakumbaba. Lagi ka nagmamataas. Ngunit yung mga taong makadiyos, kaagad na makikita ang espiritual na pagmamataas nito. Ang isa pa pong dahilan ay, number 5, lack of hunger for the Word of God. Marami pong ganyan ngayon, di na po nananabik. Sa pananampalatayang Kristiyano, ang pagkagutom sa salita ng Diyos ay nangangahulugan ng pananabik kay Jesucristo, ang tinapay ng buhay. Ang salita ng Diyos ay ang pinakamahusay na pagkain na nagbibigay ng tunay na kasiyahan sa ating kaluluwa. Kay Kristo, ang gutom at uhaw ay makapaghatid ng kaginhawaan, hindi lamang sa lupa, kundi maging sa darating na buhay. Meron pa po. Number 6, a sick or non-existing prayer life. Huwag natin kalimutan that prayer is a lifestyle, not a lifeline. Use faith, not emotion, because no power without prayer. You have no connection with God and you are detached from Him. Susunod po, number 7, justification of sin and loss of sense of guilt. Hindi mo na namamalayan yan. Parang tingin mo, hindi ka na nagkakamali, hindi ka na nagkakasala. Parang tingin mo, wala kang pagkukulang. Sa Christian theology, sino mang nagbibigay ng katwiran sa kasalanan ay guilty ng self-denial. Bunga nito, hindi niya tinatanggap na nagkakasala siya sapagkat wala siyang pakiramdam sa kasalanan. Hindi na niya nararamdaman yan, yung kasalanan ginagawa niya. Hindi niya na nararamdaman yan. Meron pa po. 8, control by the flesh. Laman ang nasusunod sa buhay niya, hindi ang espiritu. Inilarawan po ni Apostol Pablo ang pagkakaiba sa pagitan ng mga namumuhay sa laman at ang nabubuhay sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos. Kaya kitang-kita mo yung pagkakaiba.
Number 9, worldliness. Ang pangunahing problema ng makasanlibutan ay ang pagsunod nito sa mga huwaran ni Satanas at sa mga kumikilos sa ilalim ng kanyang impluensya. Dahil sa kabiguan nating umiwas sa makasanlibutang pamumuhay, ay nakikihanay tayo sa ahas at sa kanyang binhi. Madali nyo madidistinguish, madali nyo silang makikilala. Number 10, living a hypocritical life. Ang pagpapaimbabaw ay tinukoy bilang kaugalian ng taong nag-aangkin na meron siyang pamantayang moral, gayong nagkukunwari lamang at walang katotohanan, sapagkat hindi niya ipinamumuhay ang salita ng Diyos, ang buhay niya ay balot ng kasalanan at malaya sa pamantayang moral. Number 11, ito po ibabala doon sa mga makikinig ngayong umaga. Withdrawal from fellowship with saints. Tandaan natin na ang fellowship ay nagpapahayag ng isang uri ng relasyon. Kapag ang isang Kristiyano ay patuloy na lumalakad sa dilim, ang pakikisama niya sa Diyos ay putol na. Sila yung mga taong umiiwas sa fellowship, ayaw sumama sa fellowship, at mas hinahangad nila ang buhay na makasarili sa kanilang mga lakad. And finally, number 12, refusal to face their own guilt. Panganib at kapahamakan ang darating sa kanila kung hindi po makakatanggap ng kapatawaran sa mga kasalanang ginawa nila. Sa ikalawang Pedro, mababasa natin ang seryosong bunga ng backsliding. Basahin po natin ang 2 Peter chapter 2, 20 to 22. Nakaiwas na sa kasamaan ng sanlibutan ang mga taong kumilala kay Jesucristo na Panginoon at tagapagligtas. Ngunit, kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila natutunan o natutuhan ang daang matuwid kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Angkop na nangyayari sa kanila ang mga kasabihang ugali ng aso matapos sumuka ay muling kinakain ang nailuwana. At ito naman baboy, paliguan mo man, pilit na babalik sa dating lubluban. Siyempre, masakit yan kung ikaw yan. Kung hindi naman ikaw yan, okay lang. Pero hindi po nagkukulang ang Bible sa mga paalala niya. Saka diretsyo. Direkta. Masaktan ka kung masaktan ka. Kasi ang gamot lang naman dyan sa mga nasasaktan, magsisi. No? Ang mga talatang aking binasa ay nagmula po sa mga panulat ni Apostol Pedro. At kung merong nakakaalam tungkol sa katotohanan ng panganib ng backsliding, siya ay walang iba kundi si Apostol Pedro mismo. Natuklasan niya ito noong gabing ipagkailan niya si Jesus. Ang pamamaraan ng backsliding, sabi ko nga po, ay dahan-dahan. Madalas, hindi mamamalayan ng Kristiyano na iniwan na siya ng banal na espiritu. Akala niya nasa kanya pa ang Panginoon. Parang si Samson. Akala niya may lakas pa siya. Akala niya kinakasihan siya ng Espiritu Santo. Pero ang katotohanan, iniwan na siya ng Panginoon. Wala na ang Panginoon sa kanya. Masigla siya sa mga gawaing church, masipag. Pero yung spiritual life niya, pabagsak. Bakit nga ba nangyayari ang mga bagay na ito? Pasinin natin kung paano siya nagsinungaling at pinagkila si Jesus at paano natin may iwasan na mangyari sa atin ito. Alamin po natin, no? Unang-una, Roman number 1, alamin natin the nature and symptoms of backsliding. Yung mga nasa gilid na niyan, makinig kayong mabuti. Basahin natin ang aklat ng Marcos 14, mula 27 hanggang 31. No? Sinabi ni Jesus sa kanila,
ako'y iiwan ninyong lahat, sapagkat sinasabi sa kasulatan, papatayin ko ang pastol at magkakawatak-watak ang mga tupa. Ngunit pagkatapos na ako'y muling mabuhay, mauuna ako sa inyo sa Galilea. Sumagot si Pedro, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Sabi ni Jesus sa kanya, tandaan mo, sa gabi ring ito, bago tumilawok ang manok ng makalawa, 3 beses mo akong ikakaila. Subalit lalong ipinagdiinan ni Pedro, kahit ako'y patayin kasama ninyo, hindi ko kayo ikakaila. Ganon din po ang sinabi ng lahat. Alam niyo, sa mayabang na pananalita, sinabi ni Apostol Pedro na yung iba, maaaring tumalikod kay Jesus, pero siya hindi. Hindi siya tatalikod. Dahil sa sinabi niyang ito, naranasan niya ang unang hakbang ng backsliding. Ano po ang sinasabi tungkol sa kapalaluan? Tingnan natin yung letter A, pride. Ito po yung kapalaluan. Sabi po sa Kawikaan 16:18, ang kapalalu ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagtaas na isipan ay ibabagsak. No? Kaya ang kailangang hakbang sa pagpasok sa kaharian ng Diyos ay yung pong kapakumbabaan. Hindi pwede po yung kapalaluan. No? At sabi naman sa Mateo 18:3-4, at sinabi, tandaan ninyo, kapag hindi kayo nagbago at naging katulad ng mga bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ang sino mang nagpapakababa na gaya ng batang ito ay siyang pinakadakila sa kaharian ng langit. Magandang lesson, ano? Magandang paalala, no? Sa mga nag-iisip na nakakaangat sila. No? Pag nawala ang kapakumbabaan, hindi ninyo namamalayan, dumudulas kayo ng paatras. Kaya tinawag na backsliding. No? Ang payo ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay naangkop din para sa atin. 1 Corinthians chapter 10 verse 11, nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba. At isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayong mga huling araw ay maturuan. Kailangan talaga mag-aral. Kailangan may time tayo sa pagbabasa. Iba-iba na kasi mga binabasa natin ngayon. Iba-iba na yung pinupuntahan ng buhay natin. No? So bakit nararanasan ng Kristiyano ang paatras na ito, yung pagdulas ng paatras o backsliding? Meron pa pong ibang paraan o dahilan. Tingnan natin kung makaka-relate tayo dito. Ano po ito? Letter B, laziness o katamaran. No? Marami hindi namamalayan ito eh. Akala niya masipag siya. Basahin natin. Sa Mark chapter 14, verse 32-42. Dumating sila sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Sinabi na Jesus sa kanyang mga alagad, maupo muna kayo rito habang ako'y nananalangin. At isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan. Nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y labis na nalulungkot at halos ako'y mamatay na. Maghintay kayo rito at magbantay. Lumayo siya ng kaunti at pagkatapos ay nagpatira pa upang manalangin na kung maaari huwag nang sumapit sa kanya ang oras ng paghihirap. Nanalangin siya, Ama ko, magagawa mo ang lahat ng bagay. Alisin mo sa akin ang paghihirap na ito, ngunit hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang masunod. Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, natutulog ka ba, Simon? Hindi ka ba makapagbantay kahit 1 oras man lamang? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Muling lumayo si Jesus upang manalangin at inulit niya ang kanyang kahilingan.
Nagbalik siyang muli sa kanyang mga alagad at sila'y naratnan niyang natutulog dahil sila'y antok na antok. At hindi nila malaman kung ano ang kanilang isasagot sa kanya. Sa ikatlo niyang pagbabalik ay sinabi niya sa kanila, natutulog pa ba kayo at namamahinga? Tama na, sapagkat dumating na ang oras upang ang anak ng tao ibigay sa kamay ng mga makasalanan. Magsitayo kayo, narito na ang nagtataksil sa akin. Katamaran. Sa mga okasyon, birthday, nandun tayo, anibersaryo, at kung ano-ano mga handaan, piyesta, nandun tayo. Pero pagdating sa prayer, mangilan-ngilan lang. Tingnan nyo yung church kung gaano karami. Tingnan nyo po, kunan nyo ng litrato kung gaano karami. Hindi ganyan karami ang dumadating pagka Biyernes. Isang hanay lang po ang dumarating. Nasaan yung tatlong hanay? Katamaran. Marami tayong mga ipinapalit sa gawain ng Panginoon. Mga pansariling gawain natin na tuwang-tuwa tayong gawin. Talagang kailangan lang kayong makinig. Yan po yung mga nagpapahina, nagpapabagal sa Kristiyano. Ang sabi ni Jesus sa kanila, magbantay kayo at manalangin. Magbantay, no? Patuloy na tutulog po si Apostol Pedro at ang kanyang mga kasama. Sa mga katwid, ang kakulangan ng masigasig na paghahanda ang nagiging sanay kung bakit na off guard ang mga apostol na ito. Ito nyo? Ganun po yan. Mangyayari talaga ito sa atin kung hindi tayo magiging masigasig at darating ito sa mga tamad. Imagine niyo, ang laki ng kongregasyon, pagdating ng Friday, 1/4 lamang ang umaten. Nasaan po yung iba? Marahil busy kayo, marami kayong mga inuuna. Sa tingin nyo, hindi nyo kailangan ng Panginoon Diyos, kaya hindi kayo lumalapit sa panalangin, kaya mapusyaw din pati ang mga patotoo natin. No? Ganito po ang babala ni Jesus. Aklat ng Lucas, chapter 21, 34-36. Ang katakawan, paglalasing at kabalisan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na yon. Matindi po yan, baka hindi nyo naintindihan kung ano yan. No? Baka kayo abutan ng araw na iyon. Tuloy natin. Na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na yon sa lahat ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Ultimately, we will face God whether we like it or not. Titingnan tayo ng Diyos ng mukhaan, hindi tayo makakaiwas. Yun po yung destiny natin. Madalas sa hindi mo namamalayan, naaanod ka na. Alam mo, masigasig ka lang sa mga gawain sa church, pero yung spiritual life mo, wala. Ganun po yun. Sino ka man, ano man, sino man, tinutukoy ng salitang ito ay magising. No? Masipag ka naman eh. Kaya lang, yung spiritual life mo wala. Lusaw. Hindi mo namamalayan kung saan ka makakarating. Naging saksi tayo sa maraming mga kapatid. Ano po nangyari sa kanila? Mabilis na lumago nang tanggapin nila ang Panginoon. Naku, active na active. No, ha? Ngunit isang araw, bigla na lang nawala sa church. Hindi mo na mabalitaan kung ano na ang nangyari sa kanya. At makalipas pa ang ilang panahon, mababalitaan mo na, ay makasanlibutan na. Kita niyo po yun? Hindi niya namalayan yun eh. Kasi hindi nga siya aware. Off guard. Naging aktibo lang siya sa mga gawain ng kung ano-ano, pero yung heart niya, hindi niya binabantayan. No? Yung kapatid na yon, nakinig na mabuti. No? Napakinggan niya ang maraming mga aral, kaya lang, hindi niya binigyan ng malalim na pagpapahalaga ang mga bagay na kanyang narinig. Hindi niya po itinanim sa puso niya ang salita at hindi niya ipinamuhay. Nakita niyo po yun?
Kinig lang ng kinig, hindi naman ipinapamuhay yung salita. No? So, hindi niya binigyan ng dignidad ang kanyang sarili. Ano ang sasabihin ng mga bagong namulat na kapatid kapag nakita siyang makasanlibutan? Nakikita yung mga actions mo, mag-ingat tayo. Maski yung social media, ingatan niyo yung paggamit niyan. Hindi porke nandiyan yan, naabuso natin. No, ha? Nakikita ko yung larawan ng ibang mga dating kapatid. No? At kung hindi tayo mag-iingat, isang araw nandun na rin tayo at magaling na rin tayong sumayaw. No, ha? Ano sasabihin ng mga bagong nakakilala sa Panginoon? Yung mga tao nagkaroon ng pag-asa, alam mo, sinisira mo yung paniniwala ng mga taong ito dahil sa ginagawa mo. Sinabi po sa aklat ng Hebreo 2:1-3, pakinggan natin. Kaya nga, dapat natin bigyan ng higit na pagpapahalaga ang mga salita na ating narinig upang tayo ay hindi maliligaw. Bigyan ng time talaga. Basahin talaga yan. No excuse. If you're a Christian, there is a hunger from the Word of God. Sabi sa verse 2, sapagkat kung ang mga salitang sinalita ng mga anghel ay pinagtibay, ang bawat paglabag at bawat pagsuway ay tumanggap ng kanyang makatarungang parusa. Kung gayon, paano tayo makakatakas kung pinabayaan natin ang gayong napakadakilang kaligtasan? Ang Panginoon mismo ang unang nagsalita patungkol dito at pinagtibay ito sa atin ng mga nakarinig sa Kanya. Wala tayong pupuntahan. Yan yung aral na ibinigay ng Panginoon na dapat nating bigyan ng masusing pagpapahalaga. Since time immemorial, we've been trying to reach our people. Sinasabi natin sa kanila, magbasa kayo ng Bible. Basahin nyo ng basahin yan. Isa puso ninyo at isa buhay ninyo. Pero majority pa rin po, hindi sumusunod. Marahil niisip nila na okay na yung ginagawa nila sa panahong ito. Palagay niya, okay na rin, may ginagawa naman ako sa church. Okay na yan. Isang araw, magigising ka rin. At makikita mo kung sino yung nasa harapan mo. Kaya pagka palalo ka at tamad, ito ang magdadala sa iyo sa susunod na hakbang. At ito po yung letter C, cowardice, karuwagan. No? Duwag. Alam niyo kung ano ibig sabihin ng duwag? Let's read Mark chapter 14, verse 54. Si Pedro'y sumunod kay Jesus. Ngunit malayo ang agwat niya kay Jesus. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng pinakapunong pare at naupo upang magpainit sa tabi ng apoy. Katabi niya roon ang mga bantay. Malayo siya kay Jesus. Pasinin niyo, binanggit ng Bible yan. Nirecord ng Bible yan, na malayo siya. Ito yung dakpi na si Jesus. Hindi na siya na-identify eh. Lumayo na po siya eh. Bakit? Naduwag. Samantalang, pasinin niyo sinabi niya kanina. Sabi niya, si Pedro ay sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat niya kay Jesus. Ayan o, kitang-kita mo, malayo. Dahil si Jesus ay hinuli na, dumistansya na ng palayo, si Apostol Pedro kay Jesus, dahil sa karuwagan, ayaw niyang madamay, nang sa gayon hindi siya makilala, nakasama ni Jesus. Pero kung matatandaan niyo, sinabi niya, binasa natin kanina, sabi niya, kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Yan ganyan na maraming Christian. Lord, hindi ako aalis sa piling mo, Panginoon. Hindi. Sinabi mo kasi sa akin, hindi mo ko iiwan, hindi mo ko pababayaan. Ako rin, Lord. Marami sa atin ang iiwan. Kanina nga, tinitignan ko yung oras. Sabi ko ba, magsi-7 o'clock na. Tingnan nyo nga yung mga bakanting upuan. Nasaan yan? Nasaan yung mga saints na yan? Walang pagpapahalaga. Nakita nyo? Yung morning devotion, dumadating 7:30. Anong klaseng mga Kristiyano yan? Hindi kita iiwan, Lord. Oras nga lang, wala kang oras eh. Masaya sila ngayon, yung mga wala rito. Anong ginagawa nila ngayon? Kahit na po kayo iwan ang lahat, hindi ko kayo iiwan. Wow naman. Hindi po nakahanda si Pedro. Mayabang kasi, pala duwag naman.
Hindi siya nakahanda na harapin ang mga pag-uusig at kamatayan gaya ng sinabi niya. Hindi ba? Kaya kapag walang masigasig na paghahanda ang isang Kristiyano, ganyan din ang mangyayari. Guilty sa karuwagan. Halimbawa, ano yung mga halimbawa ng mga duwag? Nahihiyang makita ng mga kaibigan na nagbabasa siya ng Biblia. Pag nagbabasa siya, kita may dumating, sinasara niya. Sa dinami-dami ng mga pagpapala, nahihiyang magpatotoo pagka Biyernes. Ang daming pinagpala. Tingnan nyo nga yung mga nakalatag ng mga motorsiklo at saka mga kotse dyan sa labas. Kanino galing yan? Ano yan? Basta lumitaw na lang? Kanino galing yan? Di ba galing sa Panginoon yan? Wala kang patotoo? Marahil sinasabi mo na, ito lang ang binigyan ng Panginoon sa akin eh. Wala na, ito lang eh. Talaga? O kaya naman nahihiyang kasabay yung ibang Kristiyano, mauna na kayo. Kasi kilala ng mga tao yung mga Christian, ayaw niya sumabay. Naduduwag na malamang Kristiyano siya. At walang pananabik sa fellowship. Nako, pagkatapos ng Amen, in Jesus' name, Amen, una-unahan na sa pag-uwi yan. Ewan ko kung anong meron sa kanila. Bakit sila nagkakaganon? Ayaw nilang manabik sa tahanan ng Panginoon, sa loob ng templo ng Diyos. Guilty ang marami. Mamaya lang obserbahan nyo, pagkatapos ng Amen, una-unahan na po yan. Siguro merong mga bagay na nakapananabik sa labas na hindi makita sa loob ng church. Kaya nilinaw po ng Panginoon Jesus kung anong tingin niya sa mga duwag. Ano sabi ng Panginoon sa mga duwag? Basahin natin sa Pahayag 21:8. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila sa lawan, ang nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Sinabi ng Panginoon yung duwag, kasama diyan. Unang-unas, top sa list yung duwag. Marami kasing Kristiyano duwag. Hindi nga may pagtanggol ang Ebanghelyo eh. Hindi may pagtanggol ang Panginoon eh. Buti pa nga yung mga tanga, ang gagaling magpaliwanag. Yung kulto, mas magagaling magpaliwanag. Pero yung mga tunay na nagsasabing mga anak ng Diyos, hindi maipaliwanag. Kapag ikinahiya natin at itinatuwa natin si Kristo dahil sa karuwagan, natural na babagsak kayo sa susunod. At ang susunod na dahilan nito ay ang backsliding. Yung denial, kaya pagka pinagbawal ng reliyon, wala na, marami. Sabi ng mga Christian, thank you. Thank you, Lord. No? Ano pa po? Ano pa po ang susunod dito? Letter D, worldliness. Makasanlibutan. Mark chapter 14, verse 54. Si Pedro ay sumunod kay Jesus, ngunit malayo ang agwat niya kay Jesus. Nagtuloy siya hanggang sa patio ng pinakapunong pare at naupo ron upang magpainit sa tabi ng apoy. Katabi niya roon ang mga bantay. Pasimple siya eh. Si Jesus andun, binatak na. Ngayon, nag-aalala siya, gusto niya makita kung ano nangyari kay Jesus. Pero ayaw niyang ma-identify siya, nakasama siya dati ni Jesus. Kaya ginawa, pasimple siya ron. At dahil medyo malamig yung panahon, may nag-aapoy doon, nakiumpok siya ron at nagpapainit ng katawan. Pero ang mata niya, palingaling nga, hinahanap niya ang Panginoong Jesucristo. Style. No? Mapapansin natin si Apostol Pedro na sinabi ng aklat na nakiumpok sa tabi ng mga kawal sa pinunong pare habang nagpapainit sa ningas ng apoy. Bakit po? Natatakot siyang makitang kasama ni Jesus. Alam mo, mas madaling makisalamuha sa sanlibutan at masiyahan sa kanilang mga ginagawa. Subalit, hindi tayo masisiyahan sa piling ng sanlibutan nang hindi mapapahamak. Gusto mo sa sanlibutan? Mapapahamak ka dyan. Parang hindi pa rin makita ng Christian yung pagkakaiba ng buhay espiritual sa buhay ng sanlibutan. Buhay ng laman. No? May sinasabi po ang aklat ng Kawikaan,
chapter 6, verse 27-28. Pakinggan nyo. Kung ang tao ba ay magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya hindi masusunog niyon? Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malapnos itong kanyang mga paa? Pag malapit ka kasi sa kasalanan, parang yung kasalanan dinidescribe, parang apoy. Pag madalas ka, nasa kasalanan ka, madadarang ka dyan, isang araw, kasama ka na dyan. Ang pamumuhay mo, pamumuhay na nila. Yun na yun. Kasi barkada mo na sila eh. Kasama mo na sila. Kumisan kahit kapatid pa. Kasi may mga kapatid na maunlad, merong kapatid na hindi maunlad. Yun po yun. Dapat, kung makikisama ka, pumunta ka sa mga spiritual na Kristiyano talaga. Ang inintindi yung mahalaga sa kanya yung gawain ng Panginoon. Hindi yung mga kung ano-ano mga offer ng sanlibutang ito. Naintindihan niyo po yun? Hindi ka pwedeng umiwas. Pag yan, nadarang ka ng matagal, no? Wala na, isang araw ang buhay mo, pareho na nila. Kaya hindi tayo pwedeng makipaglaro sa apoy ng sanlibutan eh. At umaasa ka, hindi ka masusunog, come on. Basahin natin sinasabi ni Santiago chapter 4, verse 4b. Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Clear. Yung gusto mo kaibigan ng sanlibutan, kaaway mo ang Diyos. Yan po yun. Ang ibig lang po dyan, yung kasama ka nila, yung mga layaw nila, yung mga ginagawa nila, andun ka, ginagawa mo rin yun. No? Ano sinabi ni Apostol Pablo, tungkol sa mga taong ito, sa Corinto, 1 Corinthians 15:33. Ano sabi niya? Huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali. O sino pang paniniwalaan mo? Sa sandaling tayo maging kaibigan ng sanlibutan, maiksing panahon na lang itatakbo nito bago tuluyang mahulog sa pagbabackslide. Ano pa? Letter E. Denial. Ayan. Pagtatatwa. Dumating na si Pedro dyan. Kita nyo na? Mark chapter 14, verse 66 to 71. Samantala, si Pedro naman ay nasa patio sa ibaba nang lumapit ang isang babaeng katulong ng pinakapunong pare. Ayan. Nakita nito si Pedro na nagpapainit sa apoy. Pinagmastang mabuti at pagkatapos sinabi, kasama ka rin ni Jesus na taga Nazaret. Ngunit nagkaila si Pedro, wala akong nalalaman sa sinasabi mo. Umalis siya at nagpunta sa labasan at tumilaok ang manok. Lumayo siya eh. Kasi nakita siya, kilala kita. Hindi. Layo siya, layo. Pagkatapos, nakita na naman siya ng babaeng katulong at sinabi sa mga naroon, ang taong ito isa sa kanila. At muli nagkaila si Pedro, makalipas ang ilang sandali, sinabi kay Pedro ng mga nakatayo roon, talagang isa ka nga sa kanila. Taga Galilea ka rin, hindi ba? Mamatay man ako, talagang hindi ko nakikilala ang taong yan. Sagot ni Pedro. Ano na-observe ninyo? Malayo siya kay Jesus at maginhawa sa kinilalagyan niya sa piling ng mga taga-sanlibutan. Itinatwa ni Pedro ang kanyang sarili nang itatwa niya ang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Nasaan yung sinabi niya? Ano sabi niya kanina? Kahit na po kayo iwan ng lahat, hindi ko kayo iiwan. Kita niyo? Pero natakot kasi siya sa nakaambang pag-uusig. Hindi alam ng Christian yan eh. Minsan, may mga denial tayo eh, no? Hindi nga natin dinideny si Christ directly, pero yung life natin denies everything we learn from Him. We never thought of that. Minsan nga, naisip ko nga, sabi ko, nakakatawa rin ng buhay ng mga Christians na to. Bakit? Malayong-malayo na. Parang, iba na eh. Panahon na ng Facebook, panahon na ng TikTok, panahon na ng mga ano. Parang Christian, sama rin doon. Sama-sama. Lagay ng litrato sa mga, sa Facebook, kung ano-ano, kung ano-ano yung mga pinagmamalaki nila roon. Wala man lang mabanggit na salita ng Panginoon.
Sana may kabuluhan man lang. Lagyan ka ng litrato doon. May kabuluhan naman. May nababasa yung taong nanonood. Diba? Sa 2 Timothy chapter 3, verse 12, ganito pa naman. Gayon din naman, ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Given na po yan. Di ba mga Christian kayo? Di ba? Kasama niyo si Jesus, di ba? Jesus kayo ng Jesus. Lord kayo ng Lord. Talagang ganun, may pag-uusig eh. No? Pero may liwanag po sinasabi sa aklat na Mateo, chapter 10, verse 32 to 33. Ang sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Si Jesus ang nagsasalita rito. Kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Hindi ka i-deny ni Christ. Hindi ka gaya ng ginagawa mong denial. Yung life mo, puro denial eh. Ni wala kang ang taong nilalapitan at sinisharean at sinasabi mo sa kanya kung sino si Jesus, kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay mo, hindi mo nga may kwento eh. O di anong tawag doon? Di ba denial? Naiiya ka. Hindi naman kasi ako marunong, hindi naman kasi ako pastor eh. Nakikinig ka sa church, nagbabasa ka ng Biblia, anong natutunan mo? Kwento mo. Ano pa sabi? Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harap ng mga tao, ay ipapahiya ko rin sa harap ng aking Ama na nasa langit. Hindi naman nagbibiro ang Panginoon, sabihin niya yun. Although hindi naman natin actual na ikinakahiya o itinatatwa si Jesus sa mga salita, madali po tayong mag-backslide at mahulog sa kapahamakan kapag itinatwa natin siya sa pamamagitan ng ating mga gawa. You will know them by their fruit. Makikilala ka nila sa pamamagitan ng iyong mga bunga. Ano ba yung bunga mo? Saan? Di ba? Napakapalad mo, nasa church ka ngayong umaga. Di ba? Lahat po tayo ay narito sa church para sambahin siya. Subalit marami ang gumagawa ng dahilan paraan para unahin ang kanilang sarili. Katulad ng mga wala ngayon. Ano ang dadahilan nila? Sige nga, magbigay sila ng magandang dahilan. Tinawag tayo upang paglingkuran siya. Subalit atubili tayong gumawa ng mga anuman. Tinawag tayo upang tumindig na kasama niya at magdusa sa kanyang pangalan. Pero nakakatayong malayo sa kanya sa siping ng ligtas at makasanlibutang kaginhawaan. Malayo tayo kay Jesus. Hindi tayo kasama roon sa paghihirap niya. Ang hinahanap natin yung kaginhawahan, yung kasarapan, yung enjoyment, yung pleasure. Di ba? Kapag itinatwa natin ng Panginoon sa anumang paraan, ang tawag yan backsliding. Malibang tayo ay magsisi at humingi ng tawad, ito lamang ang tanging paraan na natitira. Kailangan harapin ng Panginoon at ihingi ng kapatawaran ang mga kamaliang ginagawa natin. We're all guilty of this. Para kay Pedro, noong lingunin siya ng Panginoon at tingnan siya sa loob ng patio, tinignan siya ni Jesus eh. Napagtanto niya ng lubusan ang kanyang kasalanan at pagkakamali. Guilty talaga siya. Umiyak si Peter dito. Isipin na lang niyo ang nararamdaman ng kanyang puso habang nakapako ang mga mata ni Jesus sa kanya. Tulad ni Judas, si Pedro ay nananangis sa labis na kapaitan dahil sa kanyang kasalanan. Basahin natin yung Luke chapter 22, 60-62. Ngunit sumagot si Pedro, Ginoo, hindi ko nalalaman ang sinasabi ninyo. Nagsasalita pa siya nang biglang may tumilaok na manok. Lumingon ang Panginoon at tumingin kay Pedro at naalala ni Pedro ang sinabi ng Panginoon bago tumilaok ang manok sa araw na ito ay 3 beses mo akong ikakaila. Sinabi na sa kanya yan. Sinabi na sa kanya yan. Tapos, lumabas si Pedro at umiyak ng buong pait. Umahagulhul siya. Sakit ng dibdib niya, sigurado. No? Pero mo, 3.5 years kasama mo ang Panginoon, tapos ganon, i-deny mo, itatatwa mo. Diba? Sa mga Christians, hindi naman tinatatwa si Jesus. Kanya lang yung ginagawa,
Pagtatatwa na. Tamad sa gawain. Tamad sa gawain. Every time we start our praise and worship service, nakalagay dyan yung mga gawain natin. Unang-una dyan yung devotion. Ewan ko ba kung anong ginagawa. Ewan ko ano ba mga devotion ng mga kapatid na yan. Nakakahiya. Nakakahiya. Paano ka makakaakit ng mga ibang taong hindi mananampalataya yung buhay mo naman? Para kang ano. Di ba? Umiyak si Pedro. Sakit ng dibdib niya. Kaya lang, di tulad ni Judas, si Pedro po ay may kalumbayan mula sa Diyos na ang naging bunga ay tunay na pagsisisi. Kaya nga, doon sa mga Christian, alam niyo, pinaka-conclusion ko dyan, mag-pray kayo, humingi kayong tawad sa Diyos. Hingin niyo. Huwag kayong mayabang, huwag kayong magmamalaki. Huwag kayong magmamalaki, huwag kayong magmamataas na akala niyo. Tama yung sinasabi ng preaching. Napapabayaan natin yan dahil meron tayong mga kinakalingang iba. Meron tayong pinagkakaabalahan. Kaya aminin natin kaya hindi, yan ang totoo niyan. Hirap na hirap. Pastor, mainit kasi. Bakit pagkabigla ka nagkasakit, ang galing mong pumunta sa ospital, ang galing mong pumunta sa doktor. Dapat pala siya nagkakasakit ka lagi. Magkasakit ka na lang lagi para lagi ka nasa doktor. Ano maganda? Pumunta sa gawain ng Panginoon nang walang sakit o pumunta sa doktor dahil may sakit? Mainit ang panahon. Talagang mainit. Iinit pa yan. Pero mas mainit sa impyerno. O narinig mo yung tinig ng Diyos sa oras na to. Kailangan mayroong kalumbayan mula sa Diyos. Kailangan magsisi. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 7, verse 10 and 11, sabi po gano'n, sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Get mo yan? Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig na ipinakilalang kayo'y walang kasalanan tungkol sa mga bagay na iyon. Namuhi kayo sa inyong sarili. Nagkaroon kayo ng banal na pagkatakot. Nanabik kayo sa aking pagdating. Nagkaroon ng malasakit at hanggang maparusahan ang nagkasala, ipinakita ninyo sa lahat ng paraan na kayo'y walang kinalaman sa mga bagay na iyon. Yan noon. Ano kaya ngayon? Ayan ang sinabi niya. Tingnan ninyo ang ibinunga ng kalungkutang buhat sa Diyos. Naging masikap kayo at masigasig. Noon yun. Ngayon, ano nangyari? Katulad ni Apostol Pedro, makalipas ang ilang taon, masusupungan natin si Apostol Pedro na sumusulat ng mga bagay na nagbigay sa atin ng mga babala upang hindi tayo makagawa ng pagkakamaling nagawa niya. Kaya meron lesson Dapat talaga basahin, pakinggan, isa puso at isa buhay. Let's go to Roman number 2. Advice from one who learned the hard way. Pakinggan natin. Letter A, to guard against pride. Bantayan niyo po yan. Yung pride na yan. Alam ko, maraming may pride dito, no? Bantayan yan, no? Sa kahalip na kapalaluan o pride, maging mapagkumbaba, ang sabi ng Bible. Pinaalalahan din ng Apostol Pedro ang mga kabataan. Yung mga kabataan, babasahin natin sa unang Pedro 5, 5 hanggang 6. Sabi niya, at kayo naman mga kabataan, pasakop kayo sa mga pinuno ng iglesia. Magpakumbaba kayong lahat sapagkat nasusulat, sinasaway ng Diyos ang mapagmataas, ngunit kinalulugdan niya ang may mababang kalooban. Yung pong kabataan, pwede natin tukuyin yung mismong bata, kabataan. Pero pwede natin isama dyan yung mga bata pa sa pananampalataya. Minsan walang submission, mayabang. Naintindihan niyo po ako? You have to submit to the authority. Hindi pwedeng mayabang ka, hindi pwedeng matigas ang ulo mo. Matagal ka na nga sa church. Ilang taong ka nang nasa church, pero hanggang ngayon mayabang ka pa rin. Hindi ka marunong magpakumbaba. Kaya akala mo, ina-address lamang dito yung mga kabataan na mababa ang gulang. Kasama ka dyan. Kahit matanda ka na, kasama ka pa rin dyan kasi hindi ka marunong magpasakop. Hindi niyo po yun? Buhay ang salita ng Diyos
Hindi natin pwedeng takpan yan. Yan ang ungusap ang Diyos sa puso natin ngayong umaga. Kung sino tayo at ano ang ating kalagayan. Pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Ano po sabi? Ayan. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. There's no exit here. You have to stay, listen. No? Ano pa po? Letter B. Toward, against laziness. Ha? Sa halip na katamaran, dapat ay magpakasipag ang isang Kristiyano. 1 Peter chapter 5, verse 8 to 9. Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Hindi matutunan ng Christian yan eh. Madalas siya ang biktima. Madalas victim eh, ang Christian. Ha? Ayan o. Kasi hindi niya alam eh. Hindi siya naghahanda eh. Akala niya, dahil tinanggap niya na si Jesus, tapos na. Hindi niya ina-exercise yung paghahanda. Get nyo? Ano sabi sa verse 9? Huwag kayong matatakot sa Kanya at magpakatatag kayo sa inyong pananampalataya sa Diyos. Tulad ng alam ninyo, hindi lamang kayo ang nagtiis ng ganitong kahirapan, kundi pati ang inyong mga kapatid sa buong daigdig. Hindi naman tayo naiiba sa kanila eh. Kung nakaranas sila niyan, tayo rin makakaranas niyan. So pansinin natin, lalo na yung kanyang mga salita sa ikalawang liham, sa 2 Peter chapter 1, verse 10, ano sabi ni Peter? Kaya nga, mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Yun naman pala eh. Kung ganitong gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Hindi kayo magbabackslide. Get nyo? No? Lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyo, ito na yung proof na kayo nga itinawag at pinili ng Diyos. Nasaan yung proof na tinawag ka at pinili ka ng Diyos? Ang bigat, ano? Ang bigat. Chapter 3, verse 14. Kaya nga, mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin yung mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. While we're waiting, no? Parang palipad na ang aeroplano, doon ka na eh. No? Gihintay ka na lang. No? Dapat manatili kang walang dungis, mapayapa at walang kapintasan. Letter C, courage instead of cowardice. Luwalhatiin mo lagi ang Panginoon sa buhay mo. 1 Peter chapter 4, verse 16. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Amen? Taglay ba natin ang pangalan ni Kristo? Magpugay sa Panginoon. Kaya nga tayo tinawag na Kristiyano eh. Diba? Kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag ninyo ikahiyato sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos sapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Wow naman. Di ba? Nakakagalak isipin na tayo ay tinataglay natin ang pangalan ni Kristo. Di ba? No? Huwag mo isipin kung ano ang ibig nito sabihin sa iyo, kundi kung ano ang ibig sabihin sa iyo ng Diyos. No, ha? Letter D. Holiness instead of worldliness. Makita niyo, no? Pagkakaiba, no? Labanan ang masamang pita ng laman. 1 Peter chapter 2, verse 11 and 12. Mga minamahal, nakikiusap ako sa inyo, bilang mga dayuhan at pansamantalang naninirahan lamang sa daigdig na ito, talikuran na ninyo ang masasamang hilig ng katawan na naghihimagsik laban sa inyong kaluluwa. Kita niyo po yan, no? Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na pinapartangan nila kayo ng masama, kapag nakita nila ang inyong mabubuting gawa, ay magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang paghuhukom. No? Temporary lang po ang status natin dito, mga kapatid, sa mundo. Hindi ito ang talagang tirahan natin. Para lang tayong dumaan dito ngayon. No? Sayang nga, dumaan rin lang tayo, no? Sabi nga ng iba, sayang, dumaan din lang tayo, sana sa Amerika ako. Sana wala ako sa Pilipinas. Hindi po. Kaya nilagay ng Diyos yung Pilipinas para sa mga matitigas ng ulo.
para hindi ka maginhawahan. Para lagi ka nag-iisip na, kailangan mag-ingat ako sa buhay ko. Pansamantala lang pala ako. Tandaan mo, wala kang visa. Nasa Pilipinas ka. At anumang oras, pwede kang kunin ng Panginoon. Hindi ka matatakot noon. Di ba? Di ba? Matigas ang ulo mo, sabi na Lord, ito, hindi natitino ito, kunin ko na kaya ito. Sino matitigas ang ulo? Sige nga. Sabi ng Lord, ipunin ko nga yung matitigas ang ulo, no? Patatawag kayo sa anghel, isa-isaw. Alalahanin lamang natin na tayo po ay nabubuhay lamang sa isang hiram na panahon. No? Tulad sa mga nangingibang bayan at nagsisipaglakbay, nakalaan sa mas mabuting dako na nakahigit sa mga bagay na iniaalok ng sanlibutan. Kasi yung lugar natin temporary, dahil kasi inaayos ng Panginoon yung tutuluyan natin. Huwag kayong mainip. Dahil pag natapos lahat yun, sa katay kusunduin, kukunin at dadalhin doon sa dako na kinalalagyan ng ating buhay na Diyos. Yun po yun. Problema, dito pa lang, ang gulo-gulo na natin. Ano? So, yun po yun. Letter E, truth instead of denial. Basahin ang Biblia at isa puso upang handang sumagot sa tao. Pag-aralan nyo, para pag kami nagtanong, masasagot nyo. 1 Peter chapter 3, verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na sa inyo. Tatanungin ka ng kapitbahay mo, ba't lagi kayong masaya? Ba't lagi kayong maawit? Ba't lagi kapitbahay yan eh? Alam mo kung bakit? Kasi ang Diyos ang nagbigay ng pag-asa sa amin eh. Dati hindi ko alam ito eh. Ang sarap pala na nabubuhay ka nang meron kang pag-asa sa Panginoon. I-share nyo yun. Pagka nagtanong yung kapitbahay, ba't kayo masaya lagi? Ganun kami. Natural sa amin yung Christian. Pagka Christian ka, masaya ka. Dapat maging Christian ka para masaya ka rin. Ang babaw, no? Sumama ka sa amin para masaya ka lagi. Sa pamamagitan po na maingat na paghahanda, may pagtatanggol natin si Kristo at hindi natin itatatwa siya anytime in our life. Makinig kayo, ha? Tignan ko yung oras, pagkatapos nitong gawain na to, may parang may mga maagang mararapture. Oh. Mag-ataka ka, maraming mawawala dito, maya-maya lang ng konti. Oh. Rapture. Okay? Okay. From Apostle Paul, or rather, from Apostle Peter, who learned the hard road of experience, let us listen to this advice, lest we one day backslide ourselves. And in so doing, deny the Lord. Sabi po ni Peter, ito Panginoon, 3:17 to 18. Ngayong ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabuting kalagayan. Panghawakan niyo po ito. Ingat kayong mabuti. Panghawakan niyo ito, ha? Huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Ingat kayo. Ingat. Tapos sabi pa niya, magpatuloy kayong lumago sa kagandahang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa akin pong pagtatapos, mga kapatid, alalahanin natin na nang makita ni Apostol Pedro ang mga mata ng Panginoon, napagtanto po niya ang kanyang mga kamalian at pagkakaila. Mapalad pa rin po siya sapagkat nagkaroon siya ng pagkakataong magsisi. Yun po yung keyword Pero tayo, kapag nakita natin siya ng mukhaan, wala na po tayong panahon na magsisi pa dahil panahon na po ito ng paghuhukom. Yun na po yun. Ngayon, time na magsisi tayo. Next time, judgment na po yun. Ngayong umaga, kung napagtanto mo na parang unti-unti kang nananabang sa Panginoon, unti-unti kang nananabang, hindi ka na masyadong mainit, masigla, parang iba na. No? Malamlam na, matabang. No?
maganda po magsisi na kagad, no? Huwag ka nang mag-isip pa ng kung ano-ano, no? Dahil kung hindi malayo na, nagba-backslide ka na nga, no ha? So, repent now and do not wait until you stand before Jesus. Don't wait for that. Gawin mo ito sa lalo madaling panahon upang kung magkita man kayo ng Panginoon ngayon at sa hinaharap, magiging kasaya-siya at hindi nakakasindak ang resulta. No? So, remain lang po tayo ngayon at purihin po natin ang Panginoon. No? Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming sumasalangit, tumatayo kami ngayon upang humingi ng kapatawaran, upang hingi ng iyong direksyon at patnubay. Batid namin ang iyong salita ay nagsasabing sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Subalit ganito ang aming ginagawa. Salaksikin mo kami ngayon, O Diyos, at alamin ang nilalaman ng aming mga puso. Linisin mo kami sa bawat kasalanan upang sa gayon maging tunay kaming malaya. Gabayan at pagpalain mo ng iyong Espiritu Santo ang iyong mga itinalaga upang maglingkod ng buong tapat sa iyo. Bigyan mo sila ng karunungan at nawa ang desisyon nila ang siyang maging sentro ng iyong kalooban. Hinihingi po ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesucristo. Amen. Tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Naway pagkaloob ng Diyos, Ama, at ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng mga kapatid, ang kapayapaan at ang pag-ibig na kalakip ng pananampalataya. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyong lahat sa inyo na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo, at ang lahat ng napagpala ng salita ng Diyos ay magsabi ng, purihin natin ang Panginoon, magbatihan ang bawat isa.